guys, so maraming nagtatanong at maraming curious saan ba makahanap ng AFAM. Ayan. So, para sa kaalaman ng lahat, sabi ganun. Parang ano ba, ladies and gentlemen, presenting. Ayan. Maraming guys tatanong kung saan ba pwede makahanap ng foreigner. Ayan. So, hindi yan siya guys hinahanap. Kusang dumadating yan. Sabay ganun. So, kuwento ko sa inyo guys kung saan ko siya na-meet, saan ko nakilala yung aking German husband. Ayan. So, ito ay pakana lang ng aking sister. Ayan. Dahil noon ay nagtatrabaho sa isang Swiss din na amo. So, hindi ko alam kung paano niya nalaman yun. Siguro dahil sa kanyang amo. And then, binigay yung link na to. At binigay niya din sa akin. At nung time na yun na binigay niya sa akin, meron na akong anak. So, sa akin ay sabi ko na kontento na ako na may anak ako. Hindi na ako naghanap ng lalaki. Yan. So, parang nadala kasi ako at na-trauma. Ayan. Sa mga love, mga pangako na sinasabi yan na, nako, napapako lang naman. Ayan. So, parang ano noon, naging man-hater ako. Na parang hindi ako maniwala kung mga ano naman yung pambobola ng mga lalaki. Yung ganon. So, sabi niya, try lang. Mag-fill up ka. And then, tignan natin, malay mo. Ganon. Parang yun sa kanya, ano lang, yung parang, tawag doon, suntok sa buwan ba? Okay lang yun. Kung wala, di okay lang. Kung meron, di, depende sa'yo. Pero sa akin kasi nung time na yun, nang binigay niya sa akin yung link na yun, matagal pa ako nung fill up guys. Kasi nga, wala akong oras. Kasi nga, nagtatrabaho ako noon sa Hong Kong. Ayan. Dito na tayo sa Hong Kong. Controversial topic soon, guys. Abangan nyo. Nagtatrabaho kasi ako noon sa Hong Kong as an OFW. And then, ang alaga ko noon ay newborn. So, sabi ko sa kanya, naku, hindi nga ako tapos dito ng trabaho. Alam niyo naman pag newborn ka, ikaw nagpapadede, ikaw lahat parang nanay ka na. Wala na lang ikaw ang nagluwal. So, nanay ka talaga. Ganun, lahat sa'yo. Kasi hindi, lahat naman iasa sa'yo eh. Katabi mo matulog, lahat na, parang nanay ka na. So, yun yung trabaho ko dun sa Hong Kong. Newborn yung aking alaga. So, sabi ko sa kapatid ko, ay wala akong time dyan sa mga, anong mga kalukuhan. Noon kasi parang yung iniisip ko yung parang, hindi ako interesado. In short, parang, wala, parang sabi ko kasi sarili ko pag mayroon na akong anak, yun lang naman hiniling ko kay Lord, okay na ako, kontento na ako sa buhay ko. Sabi ganun. Pagalaw-galaw yung ating video kasi hindi ako nagamit ng stand. So yun na nga, sinabi ko na wala akong time kasi nga sa trabaho ko na napakahirap, may amo ka. So tatagal pa ako nag-fill up niyan guys. So parang nagkaroon ako ng time na nag-fill up na noon. Kasi kinukulit nga rin niya ako na nag-fill up ka na. Sabi ko wala. Ganun blah blah blah. Then parang naisipan ko lang, sige fill up nga ako dito. Ayun, sa link na yon ay nag-fill up ako doon sa link. Sa website na yon nag-fill up ako doon. At ito guys ay walang bayad. So it's free. Ayan. So, iwan ko lang ngayon kung nag-i-access pa yun. Kasi ang tagal mula nung nakilala ko yun. Ngayon yung husband ko ay hindi na ako nag-visit doon. At siya din na rin nag-visit. So, na ano na namin yun. Na-forgot. Na-forgot. Nakalimutan na namin yung ano na yun. Yung password namin. Yung ano. Hindi na kami doon, nagkikita or hindi na kami nagbubukas. In short. So, hindi ko alam kung nag-i-access pa. Pero, ang sabi ng iba, kasi naghingi din sila ng link sa akin kung anong website yun. Kasi marami nga yung mga website, mga dating site. So pag binigay ko yun sa kanila, sabi nila, wala naman doon, wala man lang kaming nahanap doon. Sabi nila ganun, tapos is not free na daw, blah blah blah, sabi ko. Nung time namin kasi free pay. Tsaka hindi kami nagbayad, hindi namin kailangan magbayad. Sabi ganun. VIP. Hindi kami nagbayad guys, free lang. So, ang ko doon sa website na yun ay napaka-legit. Kasi pwede mo siyang i-report kung merong mangluloko sa'yo o mag-scam sa'yo o hingain ka ng pera, pwede mo i-report. Yan. So, it means legit. So, kung merong
ka makilala doon na hingan ka ng pera o i-scam ka, pwede mo i-report sa pinaka-ari ng site na to o sa site na to. Sila mismo ang magbablock sa tao na to. So, napaka-legit na site kung gusto nyo hanap ng foreigner. So far guys, may mga ilan-ilan na nagsisend din sa akin naman ng message sa website na yon. Pero hindi ko siya in-entertain kasi pag sinabi na sa akin na, "Hi, hello, so pretty, you're so sexy," wala na yan sa akin. So, hindi ko in-entertain yung mga ganyang mga conversation. So, ito lang yung talaga yung in-entertain ko yung German na to. May isa pa pala akong in-entertain na UK. Taka UK na parang similar din sila ng style. Sabay style. Yung conversation ba, hindi bastos. Parang bungad pa lang. Wow, you're so sexy. Parang ganun ba? Yung parang red flag na yun sa akin. Hello, why you so beautiful? Ha? Yung ganun. So parang dalawa lang pala. Dalawa. May isa pa pala akong taga UK na in-entertain na balak din pumunta na ng Hong Kong. So natakot ako nung time na yun kasi malapit lang siya sa Malaysia sa isa siyang engineer. So sabi niya pupunta doon siya ng Hong Kong. So imagine mo lang yung Hong Kong saka Malaysia, ang lapit-lapit lang. At bagong lang, parang bago lang siya na widow. So sabi ko, maybe it's not love kasi ang saglit lang o ang bilis lang. Tapos parang gusto niya na agad makipag mingle. Sabi ganun. Gusto niya na agad makipagkilala sa iba. Parang nasa stage ka pa na 1 year pa lang namatay. Parang sa stage ka pa lang siguro nangungulila ka. Baka mamaya magiging panakip butas lang ako. Yung parang, ayun kasi iniisip ko. Kasi gusto ko kasi yung talagang true na love mo ako. True na gusto mo ako. Yun kasi yung hinahanap ko. Yung i-love ako. Ayoko yung panakip butas lang naman. Diba? Parang saka wala din ako naramdaman sa kanya kahit nakita ko na parang serious naman siya. Meron siyang anak na kasing edad din ng anak ko noon. Nung nakilala ko siya sa site na to. So, communicate din ako sa kanya. I think 3 months, parang kasabay din ito sa kay Zonke na nakilala ko sa dito sa site na to. Pero ito si Zonke ay different kasi unang chat niya pala sa akin ay may spark na, sabi ganun. So yun guys, in my next video, ikukwento ko sa inyo paano mo malaman na yun na yung the one na kahit na online mo lang siya nakilala. Ano ba yung feeling? Ano ba yung nararamdaman mo kung alam mo na parang siya na? Yan. So in my next video, abangan nyo guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!